ka-farmers, at ngayon ay samahan nyo ako at gagawa po ako ng DIY incubator po. Yan, manual incubator para sa ating gagawing project ngayon. Sa ating pag-iitikan, kailangan po natin ng incubator. Kasi mahal po ngayon ng ang RTL, kaya ang mangyayari po ay gagawa na lang po ako ng sarili kong incubator. Magpapisa po ako at mamimili ako ng itlog ng mga itik. Ayun guys, i-update ko po kayo pag natapos ko po itong aking mga ginagawa na box ng ating incubator. Okay? Sana all. Yan po mga ka-farmers, at inumpisa na po namin mag-assemble ng box ng ating incubator. At kung makikita po ninyo, yan po ay 4 na layer po yung gagawin namin. Capacity po ng 400 eggs. Yun po yung capacity niyang gagawin namin ngayon na incubator. Ayan. 1 hour later. Ayan mga ka-farmers, at malapit na pong mabuo yung ating ginagawang incubator. Ayan. Ito po yung aking ilalagay na gulong. Yan, lalagyan ko po siya ng gulong para hindi po mahirap ilipat-lipat kung saan natin dadali. Tapos ito po yung kanyang pintuan. Nilagyan ko na rin po ng salamin, bubog. Yan. Para ganun po ay makita po natin yung sa loob, yung mga itlog, at saka kung gumagana yung ating mga ilaw, ganyan. At ito po, nakagawa na rin po ako ng tray para sa mga itlog. Ayan. Ang ginamit ko po dito, ito green screen. Ayan, 4 na tray po to. Ayan. At siguro mga 50 eggs o higit pa. Kaya siguro nito ng 100 eggs dito sa isang tray lang. Dahil naman malapad naman eh. Ayan. At siguro bukas is matatapos ko na to. Hindi po ako masyado makapaggawa ngayon dahil masama po ang panahon. Mayroong bagyo. Ayan, at ayan, pang-4 na layer. Ayan. Pwede na pong magbalutan kung sakali. Ayan mga farmers, at 4 na layer po yung ginawa ko na lagyan ng itlog. At kulang na lang dito yung wirings. Iniintay ko po mga ka-farmers yung aking order sa Shopee na controller, temperature controller, at saka yung temperature na humidity. Ayan, maganda po may ganun para sa ganun ay malaman natin na sakto yung temperature natin at saka yung humidity. Yan, at saka ito, ikakabit ko pa po itong mga gulong nya para hindi po mahirap kung sakali na maglipat-lipat, hihilahin na lang. Yan. Doon sa akin pong in-order sa Shopee is kasama na po yung pan. Dito ko po ilalagay yung pan. Yan, dito itutulak niya ang hangin pa ganun, pataas. Iikot lang siya ng ikot, ganun lang. Ganun lang po yung rotation ng niyan, hangin kapag ganun, para pumunta rin sa ating mga itlog. Doon po sa doon po dito, yan sa pinaka dulo po na yan ay may awang po yan. Sa bawat tray na yan, nakaawang po yan. Dahil kailangan po may awang dyan, dahil dyan po dadaan yung init na tinutulak ng ating pan. Init na tinutulak po ng ating pan pataas. Ayan. Para lahat po ng nakalagay sa tray na itlog is masupplyan niya ng init. Ayan, at i-update ko lang po kayo mga ka-farmers pag natapos na po ito. At ito pa pala, ito yung aking ginamit na pinto. Ayan, kakabit ko na rin ngayon. Bisagra na lang ang kulang. Ayan, at nilagyan ko po ng salamin, bubog, para po masili po natin yung sa loob. Makita po natin yung kung gumagana ba yung ating ilaw, mga pan, yan. Ito po mga ka-farmers pala is
manual lang nahahaluin natin yung itlog kasi hindi ko pa po napapag-aralan kung paano po gumawa ng automatic para dito sa ating mga itlog dito sa tray. Yan. Kaya manual lang po ito. Pwede na print po ito kung sakali na pang sa mga itik po, itlog ng itik, pwede pong gawing balutan yan. Pwede po yan. Ayan, at i-update ko na lang po kayo mga ka-farmers kung sakali na naikabit ko na po pag dumating na po yung aking order sa Shopee na thermostat controller. Yan. Temperature, saka humidity. Okay,